Nagising ako sa nakakasilaw na araw. Pagkamulat ng mga mata ko, agad akong napatingin sa paligid. Nakita kong karamihan sa mga ito ay kulay itim at puti. It's very manly. Also, I smell very familiar perfume. Agad akong napabangon ng hindi pamilyar ang kwarto na tinutulugan ko. Shucks! Napahawak ako sa ulo ko nang maramdaman ng sakit at hilo. Nang maalala ang nangyari kagabi, agad kong pinuklat ang kumot na nakatakip sa katawan ko at nakitang nakasuot lang ako ng big t-shirt. Ang sinunod kong ginawa, tiningnan kong suot-suot ko pa ang undergarments ko. Napahinga ako ng malalim. Thank God at walang gumalaw sa akin. Nalilitong napatingin ako sa paligid at hinanap ang cellphone ko. And I saw it on the table next to the bed. I automatically grabbed it and dialed Nicole's number. Agad naman itong sinagot. God, Esperanza! Are you okay? Where are you? Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko kagabi? Nag-aalalang tanong ni Nicole. Napatingin ako sa orasan na nasa nightstand. It's just 5 in the morning. Napapikit ako sa sakit ng ulo ko. God. Something happened. I'm sorry. Don't worry, I'm fine. I assure her. Napatahimik ito sa kabilang linya. Narinig kong napahinga ito ng malalim. Thank God, tatawag na sana ako ng pulis kaya lang naalala ko, hindi ka pala bata. Si Nicole at tinawanan ako ng nakakaloko. Alam mo Nicole, pasalamat ka at hindi kita kaharap ngayon. Baka nahampas sakit ang babae ka. Naiinis kong sabi. Napatigil ako nang may maalala. My baby Michael, how is he doing? Patuloy ko. Relax, huwag kang mag-alala. Okay lang ang anak mo. Isinama lang ni Manang Tasing si baby Michael sa palengke. Para daw, masinaga naman daw ng araw. Si Nicole. Thank you. Teka, papasok ka ba ngayon, Esperanza? Yeah, huwag kang mag-alala at hindi ka matatapunan ng trabaho ko. Sabi ko at napahilot pa sa noo. Napatawa naman ito. Buti naman, sige bye-bye na. Marami pa akong gagawin eh. Take care. Sabi ni Nicole. Take care. At binaba ko na ang tawag. Nagpa siya akong lumabas sa kwarto para lang makita si JP na ginagawa ang kanyang morning fitness routine. Walang suot kundi suot lang ang boxer. Habang pinagpapawisan ang buong katawan. That made him look so hot and sexy at the same time. Ngunit pagkatapos, pinanood ko siya nang hindi niya nalalaman. Shit, I bit my lower lip unaware. Hindi nagtagal natapos na rin ito ang ginagawa at ngayon nakatalikod sa akin habang pinupunasan ng pawis niya. I got tempted to go near him and grab the towel. Ako na ang nagpunas sa likod niya. Sa gulat nito, agad itong napaharap sa akin. I saw him smirk. You're already awake, sleepyhead? Si JP. Amusement is all written on his face. Dahil nakaharap siya, pinunasan ko ang matigas niyang dibdib. Pababa sa six-pack abs niya. Ang tigas mga ateng. His face darkened. Nagulat ako nang bigla niya akong hinapit palapit sa kanya. Kaya napahawak ako sa dibdib niya. Ngayon ang lapit-lapit na ng mga labi namin. Hindi ako makahinga. Nagtitigan lang kaming dalawa at napansin kong unti-unti nitong inilapit ang bibig nang biglang kumulo ang tiyan ko. Napapikit ako sa hiya. Buisit, ang pangit ng timing. I heard his chuckles. Humalukip-kip ako at hinarap si JP. Ano ba? Don't laugh at me! Pagmamaktol ko, tumawa pa ito ng malakas, nakakainis. Tumigil na rin ito nang mapansing naiinis na ako. Okay, I will prepare breakfast for us. Sabi nito at hinawakan ako sa likod habang iginiyang niya papuntang kusina. Pinaupo niya ako sa isa sa mga stool doon. Nakita kong isinuot nito ang apron habang nakaharap sa kawali. Kaya agad akong tumayo at ako na ang nagtali sa likod nito. Habang nakatalikod sa akin ay bumulong ako sa tenga niya. Siguraduhin mong masarap yan, like how desirable you are. Pangasar ko sa kanya at hinampas ko ang puwetan niya. Nakita ko siyang natahimik. Bumalik na ako sa stool at umupo. Nalilito akong napatingin kay JP. Hindi ito gumagalaw. Nakatalikod pa rin to sa akin. Anong nangyari sa kanya? Alam mo, Esperanza, you don't want me to lose control. So, if I were you, I won't test someone like that. It's turning me on. Si JP at lumingon sa akin at kumindat. Nagsimula na ito sa pagluluto. Nagpakulo na ito ng tubig at kung ano-ano pa. Wala akong alam sa mga ginagawa nito dahil hindi naman ako marunong magluto. Kain lang ang alam ko. Natatawa ako sa naisip. Habang nakatalikod dito, napansin kong may peklat ito sa likod. Nagulat ako. Lumapit agad ako sa likod ni JP at pinadaan ang mga kamay sa malalaki nitong peklat. He stopped. JP, where did you get this? Tanong ko habang nakatitig pa rin sa likod nito. Hindi ako makapaniwala.
Parang pinahirapan talaga ito ng kung sino man. Humarap to sa akin at ngumiti. Don't mind it. It's so full, right? Nakangiti nitong sabi. Tinitigan ko lang si JP. He's pretending. Don't lie to me, JP. Alam ko may tinatago ka. Hindi ko pa to nakita dati. Hindi ako mapakali. Ano bang nangyari dito nung wala ako? Hinapit ako nito palapit at humalik sa leeg ko. Don't worry. It's just an accident. Accident? How can it be? Pagpapahirap ang peklat na yung JP. Mahinampas sila sa likod mo, alam ko. Sigaw ko. Lumayo ako rito. Bakit ba ayaw niyang sabihin sa akin? Ang ayaw ko pa naman sa lahat niluloko ko. Pilit akong hinahawakan ni JP pero winaksi ko lang. Please, Esperanza. I will tell you when I'm ready, okay? I just can't. Not now. Pagsusumamo nito, hinawakan ulit ako ni JP at hinayaan ko na lang siya. Wala akong magagawa kung ayaw pa niyang sabihin sa akin. Napatungo ako, tumingin ulit rito. Nakita kong nasasaktan nito. Okay, I can wait when you're ready. Sabi ko. He smiled at niyakap ako na mahigpit. Thank you for understanding. Mga 3 minuto kami sa ganung posisyon. Ako na ang humiwalay sa kanya at bumalik na sa stool. Tumingin ako kay JP na ngayon ay tinuloy na ang pagluluto. Kahit kailan hindi ko naisip na may masamang nangyari dito habang wala ako. May nakaaway ba ito? Iwinaksi ko na lang ang naisip at tumingin ulit kay JP. Tinitigan ko to habang nagluluto. Parang alam na alam talaga nito ang ginagawa. Nasiyahan ako sa nakita. Kahit kailan, hindi ko pa naranasan na ipinagluto ako ng pagkain ni JP dati. Marami akong insecurities. Kasi alam kong lahat ng gusto ko na iparamdam sa akin ni JP dati, sigurado akong naranasan na lahat yun ni Ruby. Pakiramdam ko kahit anong oras pwede na naman akong lokohin ni JP. Pwede na naman niya akong ipagpalit. Pwede na naman niyang kunin ang lahat ng kung ano man ang meron sa akin. At pwede na naman niya akong saktan. Yun ang hindi ko papayagan. I will get what's mine. Normal ba ang nararamdaman ko? Normal pa ba ako? Kasi feeling ko kahit natutunan na ako mahalin ni JP, wala pa rin eh. May mga bagay pa rin na hindi ko basta-basta may bibigay sa kanya. Ang tiwala. Baka nabulag na ako sa takot. Kahit sarili ko nga kinatatakutan ko na. Nagising ako sa kasalukuyan nang biglang may humalik sa akin. Napatingin ako kay JP. He's smiling at me warmly. Napansin kong nakahanda na pala sa lamesang niluluto nito kanina. It's done. Your favorite Roman-style braised chicken with roasted peppers. Smoky pork pappardelle. Swordfish Sicilian style. Risotto with capers and espresso. All in all, your favorite Italian food. Si JP habang nakangiti sa akin, nilagyan din ito ng wine ang baso ko. Napatitig ako sa mukha nito. Kahit dati hindi nito alam ang mga paborito ko, hindi rin ako sinasabayan nito dati tuwing breakfast. At hindi ko naranasan ang ngitian ng isang JP Tuazon. Ngayon lang talaga. Bakit paborito ko lang pagkain? Paanong sayo? Tanong ko, nakita kong tumabito sa akin ng upo at nilagyan ng plato ko ng mga niluto niya. Parang nakalutang ako sa langit, sa saya. Alam mo bang paborito ko na rin to? Nung nawala ka sa akin, parang wala na ring buhay ang mundo ko. Marami akong pinagdaanan na esperansa. Kahit pagbabayad sa lahat ng ginawa ko sa iyo. Nagtagumpay kang iparamdam sa akin ang sakit. Nagtagumpay kang pahirapan ako, kaya wala akong magawa kundi kumapit dito sa mga paborito mong pagkain. Kasi tuwing kinakain ko to, pakiramdam ko nasa malapit lang kita. Nababawasan ito ng konti ang panghinayang ko sa atin. Sa'yo, na sana pinahalagahan na kita dati pa. Sabi nito habang hindi makatingin sa akin. Napainom ito ng wine sa baso. Napatingin ako sa pagkain na nasa hapag. Sana nga talaga JP. Sabi ko, napatingin lang sa akin si JP at nginitian ito. Kalimutan na natin. Mahalaga, hindi pa huli ang lahat. Blanco kong sabi. Ngumiti ito at hinalikan ako ng mariin sa labi. Kahit kailan, pinangarap ko lang to dati. Ngayon totoo na. Nang matapos ang halikan namin, nagtawanan lang kami at kumain na. Masaya kami nag-breakfast dalawa. Ang simpleng pangarap ko dati, ngayon nagkatotoo na. Ako na maghuhugas, madam. Sabi ni JP matapos kong ilagay ang plato naming dalawa sa lababo. Hindi ko alam na maalaga pa lang isang to. Dati kasi ibang inaalagaan eh. Sigurado ka? Sabi ko. Nginisian lang ako nito at ninakawan ako ng halik, kaya napahampas ako sa dibdib niya. Ikaw ha, naparami ka na. Why, don't you like it? Paghamon sa akin. Ngumisi lang ako at ako na ang nagnakaw ng halik rito. That answers your question, nahiya ka pa. Sabi ko. At mabilis na lumabas sa kusina at baka hindi na ako makaalis doon. Napansin kong malaki pala ang penthouse ni JP.
Naglakad-lakad ako nang mapansing may piano sa isang kwarto na napasukan ko. Nilapitan ko to, tumupo. Matagal-tagal na rin akong hindi tumutugtog ng piano. Nawalan kasi ako ng ganang tumugtog simula nang mawalan ako ng anak. Hinaplos ko ang instrumento at sinimulan ko na ang pagtugtog. Ang kantang pinatugtog ko, Can We Kiss Forever by Kina. Sinabayan ko na rin ito ng pagkanta ko. Napatigil ako sa pagtugtog at pagkanta nang may pumalakpak. Napatingin ako sa pintuan. Nakita ko si JP na nakasandal sa pinto habang magkadikit ang mga kamay niya. Halos hindi siya nakatitig sa akin habang nakikita ko ang wildfire sa kanyang mga mata. I knew that you can play, but this is the first time that I saw your performance. You're amazing, baby. Nakangiti nitong sabi at tumuwid sa pagtayo habang nagbabaga ang mga mata na nakatitig sa akin. Lumapit to sa akin at nagulat ako nang bigla niya akong inanghat pataas at pinaupo sa ibabaw ng piano. Hinapit niya ako palapit sa katawan niya. How do you feel when I touch you like this? At hinaplos ng kamay nito ang pisngi ko papunta sa labi ko. Nakatitig lang si JP sa kung saan papunta ang kamay nito. Parang naliliyaban ng apoy ang katawan ko. Shit, ang kamay nito bumaba sa leeg ko. Naramdaman nito ang paghaplos sa leeg ko. Pababa sa dibdib ko, sa tiyan. At dahil nakasuot lang ako ng malaking sando, wala nang iba pa sa tabi ng undergarments ko. Madali niyang hinawakan ang perlas ko. Para akong nahihibang sa ginagawa niya dahil sa panghihina napayakap ako sa leeg ni JP. Binilisan pa nito ang paghaplos. Hindi pa nga nito tinatanggal ang pangloob ko, parang nababaliw na ako. JP, please. Agad naman nitong pinasok sa kalooban ko ang kamay niya. Mas binilisan pa nito ang ginagawa. Nakita kong nakatingin lang si JP sa reaksyon ko. Para bang binabasa ang mukha ko. Hindi ko mapigilan ng sarap. Hinalikan ko si JP sa mga labi. Bigla itong napahinto sa ginagawa at biglang tinanggal ang kamay sa kalooban ko. Agad itong lumayo sa akin na para bang napapaso. Nagulat ako sa reaksyon niya. JP, what's wrong? I asked him. Nalilito kong tanong kung bakit ito tumigil. Ayaw ba nito sa akin? No, nothing's wrong. Sabi sa akin at para bang nasasaktan sa pagpipigil sa sarili. Then, what's stopping you? I respect you, Esperanza. Masyado kong pinabilis ang anuman ang meron sa atin. Gusto ko kung may mangyari man sa atin ulit, tanggap mo na ako, na hindi ka na nagdadalawang isip. Alam kong kahit hindi mo sinasabi, hindi mo pa rin ako natatanggap ng buong buo dyan sa puso mo. Kaya hayaan mo muna akong gawin ang lahat para lang makuha ko uli ang tiwala mo. At pinapangako ko, hindi kita sasaktan sa kahit na anong paraan. Kahit nasaktan ako sa reaksyon nito, masaya naman ako sa rason niya. Para akong nakalutang sa langit sa saya. Mahal na nga talaga ako ng asawa ko. I'm here in my office working my ass out. Matapos ang nangyari sa amin ni JP, tinawagan ako bigla ni Nicole na may emergency meeting kami at exactly 8 in the morning. Kaya para talaga akong kidlat sa bilis ng kilos ko. Laking pasalamat ko at hinatid ako ni JP sa office. At ito naman ay may imimit lang daw para sa materyales for his coming project. Ngayong binabasa ko na lang ang files na naglalaman ng mahahalagang impormasyon tungkol sa upcoming branch ng kumpanya. May mga financial status at budgeting rin. Pakiramdam ko sasabog na ang isip ko any minute now. Napaangat ang ulo ko nang mapansin kong may pumasok sa opisina ko. Nakita ko si Nicole na sobrang stress. Napansin kong mukhang stress na stress siya ngayong linggo. You okay? Tanong ko. Ngumuso ito sa tanong ko. Do I look okay, Esperanza? I think I'm gonna die. Si Nicole at umupo sa sofa, looking so haggard. Napatawa ako sa reaksyon niya. Tiningnan ako nito ng masama. Don't laugh at me. Any minute now mag-start ng meeting. Grabe. Niwala mo lang warning na, hey, may emergency meeting at kailangan ko pang i-prepare ang PowerPoint presentation ko. Tang na lang. Naka-cross leg siya. Umupo ako at pinag-cross ang mga braso ko sa dibdib. So, handa ka nang ihanda ang PowerPoint presentation mo? Hindi ka ba tinulungan ni Cindy? Tanong ko habang bored na bored. Nakita kong nainis sa mukha nito nang marinig ang tanong ko. Yan, isa rin niyang babaeng yan. Umalis na papuntang Canada. Hindi man lang nagpaalam. Sarap teresin eh. Nicole while looking so pissed. Napakunot ang noo ko, napatuwid ako ng upo dahil sa narinig. What do you mean she's going back to Canada without informing us? Well, sabi niya hindi na daw siya kailangan. No one needs her anymore daw. What a nonsense explanation. Pagmamaktol pa nito, napaisip ako. Bakit naman siya aalis? Bakit may matindi ba siyang rason other than that? I knew my cousin. That's not her cup of tea. Leaving without saying goodbye? Sabi ko, napatigil si Nicole.
Parang narinig ko siyang umiyak nung tinawagan niya ako kaninang umaga. Parang sumisinghot pa. Maybe she's already saying goodbye to someone more important than us, I stated. Grabe ang sakit mo namang magsalita, Esperanza. Parang hindi niya naman tayo kasama buong buhay niya. May mas importante pa ba sa atin? Well, I guess, but romantically. Ngiting aso ko. Napatuwi dito ng upo habang gulat na gulat. Really? You mean she's in pain? Because of her Mr. Captain? Masaya pa nitong tanong. Definitely. That shows that she's still human. Sabi ko. Dati kasi nagdududa kami kung tao pa ba ang pinsan ko. May ex-boyfriend kasi yung pinsan ko at niloko na at lahat-lahat pero hindi pa lang nakitaan na nasaktan nito. Nag-break lang sila at yun na. Hindi man lang umiyak. Kasi sa pagkakaalam ko, my cousin is madly in love with her ex-boyfriend. But then, she's acting like that actual does not exist. Oh my God, sa wakas! Si Nicole at tumayo pa habang sumasayaw. What are you doing? You're like a fool. Ay, don't ruin my mood, Esperanza. Boss lang kita pero kaibigan kita. Si Nicole at natatawa pa. Batukan kita dyan eh. Napapailing kong sabi at tumayo na nang malamang 8:00 na pala. We have to go now. It's already 8. Sabi ko at umalis na kami papuntang conference room. Bigla silang napatingin sa akin nang makita nila akong pumasok sa kwarto. Good morning everyone. Sabi ko at pumunta na sa upuan ko. Lumapit ang mga ito para makipagkamay sa akin. I shake their hands. Nice to meet you. Congratulations for your success. Congratulations on your upcoming branch here in the Philippines. Thank you, I said to them. Kadalasan sa kanila ay mga nasa 20s pa lang. Isa lang sa kanilang may edad na. Umupo na kami sa swivel chair at sinimulan na ang meeting. Ipinapakita sa amin ni Nicole ang isang PowerPoint presentation tungkol sa kalagayang pinansyal ng kumpanya at ang pagbabudget para sa bagong sangay. As what I see about the budget is perfectly fine. Nasusunod lahat ng plano natin. What about the materials? Tanong ko sa mga board members. Well, Mr. Tuazon is taking care of the materials. I've already checked the site and it's perfect. Malaki ang nakuha ni Mr. Tuazon at magandang location for the new branch. Everything is set. Napatingin ako sa nagsalita. Sa pagkakaalam ko, he's Mr. Vasquez. He's clean and handsome. When you look at him, talagang good boy kung titingnan. But don't judge the book by its cover. I've read the news about him. He's a certified playboy. Bago kasi ako pumasok sa conference room, inalam ko muna ang background information nila. Alam ko na rin ang baho ng mga ito. I nodded. Good job. What about the design? I've already taken care of that. I have here the best design that will perfectly be worked out on your new branch. Si Mr. Lee. Siya na lang ang natitirang may edad sa amin. Pero sa pagkakaalam ko, may-ari ito ng pinakakilalang crafting design sa mundo at dinidistribute na ni Nicole ang files na naglalaman ng mga possible design na pagpipilian ng mga board members. I got amused nang makita ko ito sa wakas. Ang disenyo, ito ay ganap na kamangha-mangha. Tiningnan ko pa ang mga other options. At sa pangkalahatan, ito ay medyo hindi ka panipaniwala. Inangat ko ang ulo ko at pinagmasdan ang mga reaksyon nila. Anong masasabi ko? Nakakabilib. Sabi ko. Talaga, Miss Salgado? Well, ang anak ko ang gumawa niyan. I didn't expect na magugustuhan mo. Proud na proud nitong sabi. Parang namiss ko yata ang daddy ko. I smiled at him. Nilingon ko ang ibang members at nakita kong talagang na-impress sa mga ito. What do you think? Napatingin ang mga ito sa akin at ngumiti na nakakaloko. Amazing. Sabi nila. Tumingin ulit ako kay Mr. Lee. I think I want to meet your... Napahinto ko nang hindi malaman kung babae ba o lalaki ang anak nito. My daughter. Ngiting wagi nito, tumawa ako at tinuloy ang sinabi. I'm sorry about that. I think Nicole meet your daughter in person. Can I, Mr. Lee? Tanong ko rito. Of course, you can, Miss Salgado. Sabi ng matanda. Tatawa na sana ako nang biglang bumukas ang pintuan ng conference room. Nakita kong pumasok si JP habang sobrang hot at sexy sa kanyang formal business attire. I'm sorry I'm late. Tinignan ko lang kung kompleto na ba ang mga materyales na kakailanganin. Sabi nito at tumingin sa akin. Lumapit ito at yumuko para halikan ako sa noo. Shit, nagulat ako sa ginawa ni JP at talagang sa harap ng mga board members. Napapikit ako sa hiya. Tang na lang. Napatingin ako sa mga kasamahan ko at nakita kong nagulat ang mga ito. Umupo si JP sa tabi ko at hinawakan ang kamay ko. Pinandilatan ko ng mata si JP. What are you doing? Tanong ko sa kanya. He just shrugged his shoulder at nilingon nito si Mr. Lee. Sir, I think you're mistaken earlier. She's not Miss Salgado anymore.
She's Mrs. Tuazon, my wife, he stated. Nalilito akong nilingon ni Mr. Lee. I'm sorry about that. I just didn't know. Hinging paumanhin ng matanda. Mr. Lee, naputol ako sa gitna ng tanungin ako ni Mr. Vasquez na mas ikinatakot ni JP. Miss Salgado, hindi ko akalain na kasal ka na. Your dad told me from Canada that you're perfectly single. Si Vasquez, hindi ako makapagsalita. What can I say? Well, now you know that she's married. Si JP, kitang-kita ko na galit siya. Narinig kong tumikim si Nicole. Napatingin ang lahat sa kaibigan ko. I think it's time for us to leave. The meeting is done. At baka busy kayo so you can go now. Magalang nitong sabi. Thank God. Napahinga ako ng malalim nang tumayo na ang lahat at umalis na. Nagdadalawang isip pang umalis si Mr. Vasquez nang may tumawag rito. Mukhang emergency kaya napilitan itong magpaalam at umalis. Ang naiwan na lang ay si Mr. Lee. Mrs. Tuazon, kakausapin ko lang ang anak ko. Kailan mo siya gustong makausap? Tanong ng matanda. I'm just going to call you Mr. Lee. Thank you for this opportunity. Sabi ko at niyakap ang matanda, tanda ng pasasalamat. Matapos magpaalam ay umalis na ito. Kasunod namang umalis ay si Nicole at sinarado ang pintuan. Naiwan kaming dalawa ni JP sa conference room. Nilingon ko siya. Nakita ko siyang komportableng nakaupo habang naka-cross legs. Anong eksena yun? Pagalit kong tanong. Well, I showed them the truth. Baliwala nitong sagot. Truth? What truth, JP? That you're my wife, Esperanza. Bakit? Ano bang mali doon? Pagalit na rin itong tanong. Anong mali? Tama bang ipaalam yun? In public? Of course, you're my wife. And I'm proud of it. Sabi nito at tumayo na, galit pa rin. Ayaw mo bang malaman nila na akin ka, Esperanza? Patuloy nito. Hindi ko alam kung magagalit ba ako o kikiligin. Parang nanglambot ako sa sinabi niya. Nakita kong pulang-pula na ito sa galit dahil sa nakitang reaction ko. Of course not. Sabi ko at tinitigan ako ni JP ng mariin. Alam kong galit na galit pa ito, kaya inilapit kong sarili sa kanya. I touched his chest at itinaas ang sarili para halikan ito. When our lips collided, parang may fireworks sa paligid. Hinapit pa ako ni JP palapit sa kanya at hinalikan ako ng madiin. Napansin kong pagpaparusa ang klase ng halik niya. Kinagat nito ang ibabang labi ko at napaungol. Shit! Sabi nito at inangat ako paupo sa lamesa. Pinagpatuloy niya ang paghalik sa akin ng mapusok. Nagsisimula na ngayong gumala ang mga kamay niya sa dibdib ko, pababa sa tiyan ko tapos sa pagitan ng mga hita ko. Napahinto kami nang biglang bumukas ang pintuan at napahinto ito agad nang makita ang posisyon namin. Agad akong bumaba ng lamesa at tumiwid ng tayo nang makita si Nicole. Nakita kong pulang-pula ang mukha ni Nicole. Palipat-lipat ang tingin ng kaibigan sa amin ni JP. Hindi alam ang sasabihin. I just forgot my cellphone. Si Nicole at nagmamadaling pumasok at umalis naman kaagad nang walang pasabi nang matapos makuha ang hinahanap nito. Nilingon ko si JP na ngayon ay pinipigilan ng pagtawa. Anong tinatawa mo dyan? Naiinis kong tanong. Nakakatawa lang, ang saya pala pag may nakahuli sa atin. Sabi nito kaya hinampas ko siya sa dibdib. Baliw ka, kaibigan ko yun. Paano pag tanongin ako noon? Anong sasagot ko? Nahihintakutan kong tanong sa kanya. E di sabihin mong tayo na. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Ano nga? Naiiyak kong sabi. Ano na lang ang iisipin ni Nicole? Na isa akong marupok? Yung nangyari sa ating kanina, normal lang naman yun. Ano ba kinakatakot mo? Si JP habang natatawa. Bahala ka nga dyan. Inis kong sabi at pumasok na sa office ko. Iniwan ko ang kumag na yun. Kainis niya talaga. Umupo na ako sa swivel chair at sumandig sa likod para makapagpahinga na. Hindi ko talaga makalimutan ang reaksyon ni Nicole. Anong sasabihin ko kapag tinanong niya ako? Napansin kong bumukas ang pinto at pumasok si JP. Ano pang ginagawa mo rito? Umalis ka na nga. Baka makita ka ni Nicole. Baka ano na naman ang isipin nun? Habang tinitingnan ng masama si JP. Itinaas naman ang mga kamay nito na parang sumusuko at umupo sa sofa. Relax, wala pa akong ginagawa. At binabana nito ang kamay at sumandig sa sofa. Anong oras matatapos ang trabaho mo ngayon? Patuloy nito. Nagtataka kong tiningnan si JP. And why? Come with me to my penthouse. I'll cook for you. Si JP at pumikit habang nakasandig sa sofa. You'll cook for me again? Na-excite kong tanong. Ngumiti ito nang makita ang reaction ko. For my baby. At exactly 5, it's sealed. I smirk. Tapos na ako sa trabaho ko at lumabas na ng building. I saw JP's expensive car park outside. Nakita kong lumabas si JP sa sasakyan nito nang makita ko. Hey beautiful, how's work? Fine.
Nang makalapit ako ay agad niya akong hinapit palapit at hinalikan ako sa labi. There, nang humiwalay ito ay ginaya na ako papasok sa sasakyan. Ito na rin ang naglagay ng seatbelt ko. Pagkatapos ng ginagawa ay lumapit na ito at umupo sa driver's seat. So, ano ang lulutuin mo for me? I asked him. Well, my attention is on the road. Ini-start na nito ang sasakyan at pinalis na. It takes 20 minutes to arrive at his penthouse. It's for me to know. Nilingon ko si JP habang nagda-drive. Ang gwapo pa rin. Napansin ko na napakaganda ng pilikmata nito. Matangos ang ilong at ang sarap haplusin ang umiikting niyang panga. Huwag mo nga akong titigan ng ganyan, baka ihinto ko tong sasakyan at hindi na tayo makarating sa penthouse. Pananakot nito. Ang landi talaga ng lalaking to. Nakakatakot naman. Sarkastiko kong sabi. At tumingin na lang sa daan. After 20 minutes ay nakarating na rin kami sa wakas. Tinanggal ko ng seatbelt at lumabas na rin kami ni JP ng sasakyan. Anong floor nga ang sayo, JP? Tanong ko habang hinahawakan niya ako sa likod iginaya papasok sa elevator. I saw JP push the 45th floors. Ang taas pala. Kailan mo ito nabili? Dati wala ka pa namang penthouse. Sabi ko, nasa 5th floor na kami. Just 2 years ago, nung nawala ka, umalis agad ako sa mansyon natin at lumipat sa penthouse. Nakita kong lumungkot saglit ang mukha nito kaya lang nang napansin na nakatingin ako ay ngumiti ito. Why? Ganun mo na ba talaga ako gustong kalimutan? Kitang-kita sa boses ang sakit kapag tinatanong ko siya. Siyempre hindi. Paano mo nasasabi yan? Lumipat ako kasi tuwing nandun ako sa lugar na yon, naalala kita palagi. And it hurts knowing that you're not coming home anymore. Sabi niya. Tinitigan ko si JP na ngayon ay malungkot na nakatingin sa akin. What happened to you when I'm gone? Hindi ito sumagot at tumingin sa taas. Para ako nasa impyerno. Hindi ko may paliwanag ang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Nawala ako sa sarili ko esperansa. Akala ko tuluyan na kitang naiwala. At tinitigan ulit ako sa mga mata. Lumapit ako at hinawakan ang mukha niya. Tumingin ako sa mga mata niya na may pag-asa. Okay lang, nakaraan ang lahat. Hindi ako mawawala sa'yo. Paninigurado ko sa kanya. Tinitigan niya lang ako ng diretso sa mata ko. Sa wakas ngumiti siya. Thank you. Si JP at niyakap ako na mahigpit. Humiwalay lang kami sa isa't isa nang bumukas na ang elevator. Napatigil ako na makita kung sino ang nasa loob ng penthouse. Ruby? Nakita ko si Ruby na komportableng nakaupo sa sofa habang may katabi siyang baby girl. Nagulat pa ito nang makita ko kasama ni JP. Agad itong tumayo at tumingin kay JP. What is she doing here, JP? Ruby asked him. Kapal talaga. Nakita kong blanco lang ang mukha ni JP habang nakatingin kay Ruby. She's my wife, Ruby. So, sa kanya rin ang penthouse na to. What are you doing here? Si JP at nilapitan ng bata. Hindi ako makagalaw. Kinarga nito ang bata at nasaktan ako sa nakita. Kahit kailan hindi nayakap ng anak ko ang ama niya. Do you want to eat, kiddo? Yes, uncle. Sabi ng bata. Napatitig lang ako sa dalawa. Hindi ko alam kung bakit ako nasasaktan ng ganito. Nakita kong masayang-masaya si JP habang tinatanong ang bata. JP looked at me and smiled. But Ruby didn't see that. Baby, si JP. Nakita kong lumingon si Ruby kay JP nang akala nito na ito ang tinawag. Pero nabigo ito nang makita na sa akin nakatingin si JP habang nakangiti. I smiled at him. Yeah, baby. Mas ngumiti ito sa sinabi ko. Magluluto lang ako sa kitchen, okay? Puntahan mo lang ako if you need something, alright, baby? Si JP. Tumango ako saka siya umalis kasama ang bata. Naiiwan kaming dalawa ni Ruby sa sala. Nilingon ko si Ruby at nakita kong galit na galit ito. Bakit ka pa bumalik ha? Masaya na kami ni JP nung wala ka. Si Ruby habang masama na nakatingin sa akin. Masaya? Baka ikaw lang ang masaya. Kung totoong masaya na talaga kayo, bakit hinahabol pa rin ako ni JP? Bakit bumabalik pa rin siya sa akin? Relax kong sabi. Tumawa ito. Nagpapaloko ka naman. Akin lang si JP at mahal niya ako. Si Ruby habang pulang-pula na ang mukha sa galit. Tinawanan ko lang siya ng nakakaloko. Yan ba ang pagmamahal para sa'yo, Ruby? Tinawag akong baby sa harap mo? Magtatanga-tangahan na naman ba tayo dito? Aalis na sana ako nang hinawakan niya ako sa siko para patigilin sa pag-alis. Bakit ba palagi mo nalang inaagos sa akin si JP ha? Bakit hindi ka maghanap ng iba? Yung kayang tanggapin ang kasamaan mo? Nanggagalaiti nitong sabi. Iwinisawis ko ang siko ko para mabitawan niya ako sa pagkakahawak. Ikaw, bakit kakapit ng kapit sa taong alam mong may asawa na? Ganyan ba talaga mga higad? Malakas kumapit tulad mo? Naiinis kong sabi. Tangna niya ha. Sasampalin niya na sana ako nang nahawakan ko ang kamay niya.
Sa halip sinampal ko siya ng malakas sa mukha niya. Napahawak ito sa mukha at nasasaktang tumingin sa akin. Hindi mo na ako masasaktan tulad ng dati, Ruby. Hindi na! Sabi ko, para na itong maiiyak sa harapan ko. Wala akong paki kahit umiyak pa siya ng dugo. Mas mabuti ngayon at magsisi na siya sa mga ginawa niya sa akin. Hindi ka ba naaawa sa bata? Mawawalan siya ng ama Esperanza. Ganyan ka na ba? Wala kang puso? Si Ruby, I look at her dead serious. Ang tanong, anak ba yan ni JP? Alam mo Ruby, ginagamit mo ang bata para lang makuha mo ang gusto mo. Ikaw, naaawa ka rin ba sa anak ko dati? Yung pinatay niyo ni JP? Bakit hindi ka lumuhod sa harap ko? Halikan mo ang mga paa ko. At baka mapatawad pa ng Diyos sa lahat ng mga kasalanan mo. Nang maaalala ang namatay kong anak, parang bumalik lahat ng sakit. Mga pasakit na naranasan ko. Blanko lang ang mukha ko habang nakatingin kay Ruby. Kahit mamatay siya sa harap ko, hindi ko siya mapapatawad. Ano bang gusto mong gawin ko para ibalik mo sa akin si JP? Pagmamakaawa ni Ruby sa harap ko, umiiyak na ito ngayon. Tiningnan ko si Ruby sa mata. Gusto mong malaman? Kill yourself. At ibabalik ko si JP sa iyo sa impyerno. At pumasok na ako sa kusina. Nakita ko si JP na nagluluto habang nakatingin dito ang bata. Naaawa ako sa bata. She doesn't deserve to have a mother like that. She deserves someone better. Napatingin sa akin si JP at lumapit sa akin. You okay? Habang binabasa ang mukha ko. Yeah, I'm fine. Sabi ko habang pilit ang pagtawa. Nakita kong parang napaniwala ako si JP at tumango naman ito. Good. Tapos na tong luto ko. Teka lang baby ha, ilalagay ko lang ang mga niluto ko sa plato. Si JP at ngumiti sa akin. Nang tumango ko, binalikan nito ang ginagawa. Dahil wala naman akong ginagawa, inayos ko na rin ang lamesa. Nang matapos, nilagay na lahat ni JP ang mga niluto nito. Let's eat. Si JP habang nakaupo na kami, lahat sa mesa. Si Ruby nakatingin lang sa anak nito at kay JP. Kung wala ako rito, kung titingnan ko parang masaya silang pamilya. Masayang kumakain ng dinner. Baby, you okay? Nang nilingon ako ni JP. Yeah, let's eat. Sabi ko, tumango naman ito at kumuha na ng kanin. Nilagyan ito ng kanin ng plato ng bata. Nang makita yun ni Ruby, ito naman ang naglagay ng kanin sa plato ni JP. Pinipigilan ko lang sa sarili ko. Nakita kong parang wala lang si JP sa ginawa ni Ruby. Parang sanay na nga itong nilalagyan ng kanin eh. Nang nalhang. Nalilitong tumingin si JP sa akin nang makitang hindi pa ako kumukuha ng kanin. Baby, are you okay? Yeah. Sabi ko at kumuha na ng kanin. Kumuha na rin ako ng ulam at kumain na. Nakita kong masaya talaga sila kumakain. Parang hindi na ako kailangan dito. Ruby, nakalimutan ko nga palang itanong. Bakit pala kayo nandito ni baby girl? Si JP habang sinusubuan ng bata. Nilalagyan naman ni Ruby ng ulam ang plato ni JP. Sige lang, mag-enjoy lang kayo. Parang hindi naman kami bumibisita dito ng bata. Namiss kita eh, kaya sinama ko na rin si baby. Si Ruby at ngumingiti pa ang higad. Tumango naman si JP. So pumupunta talaga sila dito parati. Dahil sa inis napatanong rin ako kay JP. JP, may itatanong lang sana ako. Ano yan, Esperanza? So, Esperanza ngayon. Namiss ka lang Esperanza na ako. Visit kayo. Kung hindi ka nagpadala ng divorce paper sa akin dati, sino pala yun? Nagulat silang dalawa sa tanong ko. Hindi makatingin saan si Ruby. Esperanza, baby. I think it's not the right time to ask that. Si JP, habang nalilitong nakatingin sa akin. Binaliwala ko lang siya. Nilingon ko si Ruby. O baka ikaw nagpadala sa akin ng divorce paper, Ruby? Baka may alam ka. Si JP kasi walang alam eh. Lumaki ang mata ni Ruby sa gulat nang masali siya sa usapan. Esperanza, please. Si JP, biglang tumayo si Ruby at kinuha ang bata mula kay JP. Alis na muna kami, JP. Mukhang hindi kami welcome dito. Si Ruby at aalis na sana, kaya lang pinigilan nito ni JP. Wait, Ruby, hatid ko na kayo. Si JP at tumayo na. Umalis na mga ito sa harap ko at pumuntang pintuan. Bago tuloy ang umalis si Ruby, nakita kong hinalikan nito si JP sa labi. Napatigil si JP sa ginawa ni Ruby. Hindi ko na kayang tingnan ng reaksyon niya, kaya sumubo na ulit ako ng pagkain. Narinig kong isinarado na nito ang pintuan. What was that, Esperanza? Hindi natin dapat pinag-uusapan ng tungkol sa bagay na yun, dahil alam mo may bata. Paggalit nitong sabi. Masarap ba? Ano? Ang halik. Narinig kong huminga ito ng malalim. Esperanza, that was nothing. Agad kong nilingon si JP. Nothing? Eh paano pag ako ang humalik ng ibang lalaki? Siguro okay lang yun kasi that was nothing. Sigaw ko. Hindi na ako nakakapag-relax pagdating kay JP. Hindi mo yan gagawin.
Sigaw na rin ito. Ano? Ikaw pwedeng tumikim ng iba tapos ako hindi? JP, ayoko na! Sabi ko at agad tumayo. Aalis na sana ako. Pero marahas akong hinarap ni JP sa kanya. Ano bang problema, Esperanza? Gusto mong lumayo na ako sa kanya? Na hindi na ako lalapit sa kanya o sa anak niya? Sige, gagawin ko. Kung yan ang gusto mo. Si JP habang pinipigilan ang sariling sumigaw. Hindi mo ba naiintindihan, JP? This relationship is unhealthy. Tuwing nakikita ko kayong dalawa ni Ruby, feeling ko lolokohin mo na naman ako. Ipagpapalit mo na naman ako. Nasasaktan mo na naman ako. Iiwan. Umiiyak ko ng sabi. Bakit ba parati nalang ganito? Nasasaktan na naman ako. No, hindi kita sasaktan. Hindi kita iiwan. Naluluha na rin ito. Ano ba, JP? Hindi mo ba talaga naiintindihan? Hindi na kita kayang pagkatiwalaan. Niloko mo na ako dati. Feeling ko kukunin mo na naman lahat sa akin. JP, please. I can't afford to lose my sanity. Again. Please. Pagmamakaawa ko. Nakita kong lumuhod sa harap ko si JP. Nagmamakaawa. Please, Esperanza, don't leave me. Hindi ko mahal si Ruby. Ikaw ang pinili ko, please. Nakita ko si JP na umiiyak sa harap ko. I'm sorry. Hindi mo ba nakikita, JP? Takot na ako. Sirang-sira na ako, walang-wala na. Inubos niyo na lahat. Pagod na ako masaktan. Tigilan na natin to. No, alam kong kasalanan ko. Sisihin mo lang ako, Esperanza. Ako ang sumira ng tiwala mo, sisihin mo ako. Pero please, wag mo akong iiwan ulit. Ayokong bumalik sa impyernong yun, please. Niyakap ako ni JP habang nakaluhod ito. Umiiyak. Tumigil na ako sa pag-iyak. Ang naririnig ko na lang ay ang pagmamakaawa ni JP. Hindi nga ako sigurado kung mahal mo ba talaga ako. Kasi feeling ko sa lahat ng bagay may kahati ako. Kahati ko sa puso mo si Ruby, JP. Normal pa ba itong nararamdaman ko? Hindi ko alam kung tao pa ba ako. Kung normal pa ba ang takbo ng utak ko. Hindi kasi ako ikaw. Hindi mo alam kung ano ang pakiramdam. Kung paano. Pag hindi ka naman talaga mahal ng mahal mo. Nawala lahat sa akin, JP. Dahil sa'yo. Tapusin na natin to. Sabi ko at sabay tanggal ng pagkakayakap ni JP sa akin. Dali-dali kong kinuha ang bag ko at umalis na. Hindi pa nga talaga ako handa. Ang hirap ng walang kasiguraduhan. Na hindi ka nalolokohin ng mahal mo. Kung mahal ka ba talaga ng taong mahal mo? Ang hirap. Ganito pala talaga ang nararamdaman mo kapag nasira ng tiwala mo. Nawawalan na lang saysay ang lahat.